Pumalag ang Malacanang sa banta ni Davao City Congressman Paulo Duterte na pagbabayarin niya mga nagpakulong sa kanyang ama. Sinabi ng kongresista matapos hindi pumayag ang ICC na pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, ano ang tugon ng Malacanang sa payag ng dating presidential son? Jiggy, nasa sibilisadong lipunan daw tayo, sabi ni Undersecretary Claire Castro. Yan ang tugon niya sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Sabi ni Jose Castro, hindi daw tayo nakatira sa isang barbaric world, kaya hindi tayo dapat nabubuhay na puro pagbabanta at pananakot. Tugon niya ng Malacanang doon sa sinabi ni Congressman Pulong na hindi siya papayag hanggat hindi napapanagot yung mga quote-unquote kidnappers ng kanyang ama. Ito ay sinabi niya matapos nga lumabas ang desisyon ng International Criminal Court na nagbabasura doon sa apela ng kampo ni Duterte na bigyan siya ng interim release. Ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, hindi na sila makikialam sa usapin na yan. Hayaan na raw ang ICC na magdesisyon dahil wala naman daw kinalaman ang Malacanang, ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa desisyong ito ng ICC. So mas maigi daw na hayaan na lamang ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumawa ng aksyon tungkol dito. Naritong pahayag ni Jose Castro. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law. At hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. At Maricel, ano naman ang naging reaksyon ng palasyo sa payag ni VP Sara na hindi niya pipili ang ombudsman si Remulla kung siya ang presidente? Kaso Jiggy, hindi naman daw siya ang Pangulo. Yan ang sinagot ni Undersecretary Claire Castro nang mahinga ng reaksyon tungkol sa naging pahayag na yan ni VP Sara. Ang sabi ni Jose Castro, mahirap kasing sagutin yung mga pangarap na hindi naman magkakatotoo. Ito daw pagkakatalaga kay dating Justice Secretary Remulla bilang bagong ombudsman ay pinag-isipan ni Pangulong Marcos at alam naman daw niya kung ano ang kanyang ginagawa. Malinaw din naman ang direktiba ng Pangulo na nais niya ng transparency sa pamahalaan at hindi rin naman daw hahayaan ng Pangulo na merong kumurba o nagnakaw ng kaban ng taong bayan na hindi mananagot. Pakinggan natin ang sinabi ni Jose Castro. Nagkataon po hindi siya po ang presidente, so mahirap pong sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero ang alam po natin, the president thinks well, knows better. Hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Tinanong din, Jiggy, ang opinyon ng Malacanang tungkol doon sa sinasabi nga ng bagong ombudsman na plano nitong maglabas ng memo para magkaroon ng access ang publiko pagdating dun sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Ang sabi dyan ni Jose Castro, bukas naman ang Malacanang sa idea nito at nakahanda raw ang Executive Department na ipakita yung kanilang SALN kung ipag-uutos ng ombudsman. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.